Sulit pa rin ba ang bagong Ford Everest 2026? Ito ang lahat ng kailangan mong malaman bago ka bumili nito. Kung naghanap ka ng premium 7-seater SUV na kayang pagsabayin ng luxury performance at advanced technology, isa ito sa pinakamalakas na kandidato, ang Ford Everest 2026. Simulan natin sa makina nito. Ang Ford Everest kasi ay may dalawang diesel engine option. Ang unang variant ay gumagamit ng 2.0-liter single turbo diesel engine na kayang gumawa ng 170 horsepower at 405 Nm ng torque na ipinares sa 6-speed automatic transmission nito. Ito ang engine na makikita sa trend at sport na variants ng Ford. Samantalang ang top of the line Titanium Plus 4x4 ay gumagamit naman ng mas malakas na 2.0-liter bi-turbo diesel engine na kayang gumawa ng 210 horsepower at 500 Nm ng torque. Nakakabit naman ito sa 10-speed automatic transmission na nagbibigay ng mas mabilis na acceleration at mas maayos na shifting. Kaya pagdating sa performance, ang top of the line Titanium Plus ay mas malakas dahil kaya nitong umabot sa humigit kumulang 180 hanggang sa 190 km/h na top speed. Hindi pangkaraniwang engine ang ginagamit nito na may kasamang dalawang turbocharger. Kahit mas mababa ang makina ng Ford Everest sa karamihan ng SUV, dahil sa 2.0-liter lang ito, tinutulungan namang palakasin ng dalawang klase ng turbocharger ang makina nito para palabasin ang kabuuang maximum power. Kaya naman ang 210 horsepower at 500 Nm ng torque ay napakalaki na para sa isang 2.0-liter diesel engine. At ito rin ang dahilan kung bakit malakas humatak ang mabibigat na karga, trail o 7 pasahero kasama ng kanilang mga gamit nang hindi nahihirapan ang makina ng Ford Everest. Isa pa sa benepisyo ng bi-turbo ng Ford ay ang mas maayos na fuel efficiency kumpara sa isang malaking single turbo na may kaparehong lakas. Kaya naman kahit sobrang mahal ng Ford Everest, mas marami pa rin tumatangkilik dahil sa reliability ng makina nito. Pagdating sa fuel consumption, ayon sa ilang mga test drive ay umabot sa 8 to 9 km per liter sa city driving ang Ford Everest, habang nasa 11 to 13 km per liter naman pagdating sa highway. Sa exterior, isa sa mga unang mapapansin sa bagong Ford Everest ay ang matapang at mas premium na disenyo nito. Mula sa harapan hanggang sa likuran, halatang ginawa ito hindi lang para sa forma kundi pati na rin sa functionality. Lagyan kasi ito ng matipunong grille na may chrome at dark finish depende sa variant. Mas malaki ito kumpara sa dating modelo kaya mas aggressive at mas premium ang dating ng Everest ngayon. Magkabila ang gilid naman ay may modernong C-clamp LED daytime running lights na nakapalibot sa LED projector headlights. Ang disenyong ito ay isa sa pinakamalaking signature look ng bagong Everest na nagbibigay rito ng mas futuristic na itsura kahit sa malayo. Sa ibang bahagi naman makikita ang mas malapad na bumper nito na may integrated fog lamps at silver skid plate na nagbibigay ng rugged at off-road ready karakter. Pagdating naman sa gilid, mapapansin ang malinis ngunit matipunong body lines. Mas parisukat ang kabuang hugis kumpara sa dating generation nito kaya mas malaki itong tingnan. Ang mas mataas na ground clearance at malaking wheel arcs ay nagbibigay naman ng muscular na dating sa bagong Ford Everest ngayon. Gumagamit ito ng 18-inch to 20 inch alloy wheels depende rin sa variant. Pagdating naman sa likuran, simple rin at moderno ang disenyo ng Ford. May malaking LED tail lamps na konektado sa pamamagitan ng horizontal trim na nagpapalapad sa itsura ng sasakyan, na may malaking Everest lettering sa gitna ng tailgate na nagbibigay ng premium at matapang na karakter dito. May power tailgate din ito sa mga higher variants, yung otomatikong bumubukas ang sasakyan gamit lamang ang remote key nito. Pagdating sa loob, mapapansin agad ang premium na cabin ng Ford. Ang dashboard ay may modernong horizontal layout na nagbibigay ng maluwang na pakiramdam. Ang sentro ng interior ay may malaking 12-inch portrait touchscreen infotainment system na kahawig ng makikita sa mga luxury SUVs. Sa harap naman ng driver ay may isang fully digital cluster na mas malinaw, madaling basahin. Ang mga upuan nito ay balot ng leather sa mga higher variants at may power adjustment pa para sa driver at front passenger. Malambot din ang cushioning kaya komportable kahit sa mahahabang biyahe. May ambient lighting sa loob na nagbibigay ng premium atmosphere lalo na sa gabi. Ang center console naman ay may wireless charger, malalaking cup holders, electronic parking brake at sapat na storage compartment para sa mga gamit ng pamilya. Dahil 7-seater ang Everest, maluwag ang second row at mayroon ding air conditioning vents at USB charging ports para sa mga pasahero sa likod. Ang third row naman ay mas maluwag na rin kumpara sa nakaraang modelo at maaaring i-fold flat upang mas lumaki ang cargo space kapag kinakailangan. Isa pa sa pinakamalaking factor kung bakit napaka-premium ng Ford Everest 2026 ngayon ay ang dami nitong advanced safety features. Kung ikukumpara sa ilang mga SUV, nilagyan nito ng adaptive cruise control na mas advanced kaysa sa ordinaryong cruise control. May kasama rin itong lane keeping assist na
gumagamit ng camera upang basahin ang lane marking sa kalsada. Kapag napansin ng sistema na unti-unti kang lumilihis sa lane, bibigyan ka muna ng warning nito. Pero kung hindi ka sumunod, kusa nang gagana ang manubela nito para ibalik sa tamang linya ang sasakyan. Nilagyan rin ito ng blind spot information system na may kasamang radar sensor sa magkabilaang likurang bahagi ng sasakyan na ito. Nagmamonitor ito ng blind spot. Kapag may sasakyang hindi mo nakikita sa side mirror, iilaw ang warning light sa side mirror. Isang magandang babala para maiwasan natin ang aksidente. May kasama rin itong autonomous emergency braking. Ito ang sistemang otomatikong nagpipreno kapag may nakitang posibleng banggaan sa unahan. Nagpapagana ito ng automatic braking kapag hindi agad na preno ng driver ang sasakyan. Malaking tulong rin sa SUV na ito ang pagkakaroon ng rear cross traffic alert kapag paatras kang lumalabas mula sa parking. Kapag may sasakyan, motorsiklo o minsan ay bisikleta na paparating mula sa kaliwa o kanan habang umaatras ka, agad kang bibigyan ng babala upang maiwasan ang aksidente. Sinamahan din ito ng traffic sign recognition na kung saan may kasama itong camera na nagbabasa ng mga traffic sign tulad ng speed limit, no overtaking at iba pang road signs. Pagkatapos ipapakita nito sa digital instrument cluster upang lagi mong alam ang mga limitasyon sa kalsada. Sinamahan pa ito ng driver alert system. May malakas na sensor ito na minomonitor ang driver kung saan nasisense nito kung lasing, inaantok, nahihilo o inaatake na ang driver at wala ng tamang kontrol sa manubela. Automatiko nitong pagaganahin ng hazard at pahihintuin ng kusa ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bukod pa dyan, mayroon din itong front and rear parking sensor. May mga sensor sa harap at likuran bahagi ng sasakyan na sumusukat sa distansya ng poste, pader o ibang mga sasakyan habang nagpaparada, na sinusuportahan pa ng 360-degree camera view monitor na may karagdagang 4 na camera na nakalagay sa harap, likod at sa magkabilang gilid ng side mirror upang mabidyohan ang buong labas nitong sasakyan na nagsisilbing bird's eye view monitor para makaiwas sa aksidente, pagkasagi, pagkabangga. Kaya malaking tulong rin ang pagkakaroon nitong 360-degree camera view monitor. Sinamahan pa ito ng hill descent control na magagamit naman sa mga matatarik na daanan. May electronic stability control din ito na tumutulong upang hindi mawala ng kontrol ang sasakyan kapag bigla kang umiwas o biglang mabilis ang pagliko o kaya naman madulas ang kalsada o may mga biglang pakurbada. Kapag naramdaman mo na nagsisimula ng mag-slide ang sasakyan, otomatiko nitong binabawasan ng power ng makina at nagkukusa ring bumagal para magkaroon pa rin ng tamang kontrol ang driver sa manubela. Pagkatapos niyan, nagdagan pa ito ng traction control system. Kapag madulas ang daan dahil sa ulan, putik o graba, maaaring umikot lang ang mga gulong nang walang sapat na kapit. Dito pumapasok ang traction control system na to. Otomatiko nitong kinokontrol ang lakas ng makina at pagpipreno sa umiikot na gulong upang maibalik ang kapit sa kalsada at upang mas makapag-navigate sa mga off-road conditions. Siyempre, protektado rin ang 7 pasahero nito sa loob. Meron kasi itong 9 na airbags para proteksyonan ang mga ulo ng mga pasahero, lalo na kung magkakaroon ng banggaan. Sa madaling salita, ang lahat ng mga safety features nitong bagong Ford Everest ay nagtutulungan upang hindi lamang protektahan ng driver at mga pasahero nito kapag may aksidente, kundi tumutulong rin para maagang maiwasan ng aksidente bago pa ito mangyari. Siyempre, bukod pa dyan, isa sa mga highlight din na features nitong bagong Ford Everest ay ang mga features nito na magagamit mo naman sa mga off-road condition. Kung mahilig kang bumiyahe o mag-off-road, mayroon itong iba't ibang driving modes gaya ng normal, eco, haul, slippery, mud at sand. Ang Titanium Plus 4x4 ay mayroon ding rear differential lock at mayroong water wading capability na umaabot ng hanggang sa 800mm, habang ang taas ng ground clearance nito ay nasa 230mm. Dito pa, isa pa sa pinakamalaking dahilan kung bakit komportable at matatag ang Ford Everest 2026 ay ang kombinasyon ng bago nitong chassis suspension system at matibay na body structure. Ang Ford Everest 2026 kasi gumagamit ng 3rd generation o T6 ladder frame chassis. Ang parehong platform na ito ay ginagamit din sa bagong Ford Ranger na isang body-on-frame construction. Ibig sabihin, magkahiwalay ang matibay na steel frame nito sa body ng sasakyan. Ang mga ganitong disenyo kasi ay matibay kaysa sa monocoque o unibody construction pagdating sa pagbubuhat o mabibigat na karga, paghila ng trail o pagdaan sa mga malulubak, baha at off-road terrain condition. Mas pinalapad din ang chassis nito kumpara sa nakaraang generation dahil dito mas maganda ang handling, mas stable at mas mabilis din at mas komportable ang biyahe lalo na kapag puno ang sasakyan. Ayon sa Ford, mas maraming high-strength steel ang ginamit sa chassis at body structure ng bagong Everest ngayon.
Ang ganitong uri ng bakal ay nagbibigay ng mas mataas na tibay habang pinapanatiling kontrolado ang timbang ng sasakyan. Kaya naman ang resulta ay mas matibay na body, mas magandang proteksyon sa banggaan at mas kaunting body flex lalo na kapag dumadaan sa mga lubak at hindi pantay na daan. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga suspensions nitong bagong Ford Everest. Sa harap gumagamit ito ng independent double wishbone suspensions na may coil spring at stabilizer bar. Ang double wishbone suspensions ay isa sa pinakamahusay na suspensions design para sa SUV. Dahil iwalay ang galaw ng kaliwa at kanang gulong nito, mas mahusay nitong sinisipsip ang lubak at mas maganda ang kapit ng gulong sa kalsada kapag lumiliko o dumadaan sa mga hindi pantay na daan. Ito rin ang dahilan kung bakit magaan ang manubela at komportable ang pakiramdam ng Ford. Sa likuran naman ay gumagamit ito ng solid rear axle na sinamahan ng coil spring suspensions at Watts link mechanism. Karaniwan ang mga ladder frame ng SUV ay gumagamit ng solid axle dahil mas matibay ito sa mabibigat na karga at off-road driving. Ngunit ang kakaiba naman dito sa Ford Everest ay ang paggamit nito ng Watts link. Ang Watts link ay isang special na linkage na kumukontrol sa paggalaw ng rear axle mula sa kaliwa papuntang kanan. Dahil dito mas kaunti ang paggalaw ng likurang axle kapag lumiliko o dumaraan sa mga lubak. Ang resulta ay mas komportableng biyahe, mas magandang handling at mas stable ang sasakyan kahit sa mataas na bilis. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ring automotive reviewers ang nagsasabing mas refined ride quality ang Ford Everest kumpara sa karamihang ibang ladder frame na SUV. Bukod pa rito, gumagamit din ang Everest ng gas charge shock absorber na tumutulong sa mas mabilis na pagsipsip ng vibration at mas magandang control sa body movement. Kapag puno ang sakay o may mabigat na karga sa likod, nananatiling balanse ang sasakyan at hindi agad lumulubog ang suspensions. Pagdating naman sa off-road capability ay malaking tulong rin ang matibay na chassis nito, mataas na ground clearance at ang water wading depth capacity nito na 800mm. Kaya naman matuturing na isa sa pinaka-solid SUV na pang off-road talaga ay itong Ford Everest. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang kabuuang presyo. Sa Pilipinas, ang Ford Everest Trend 4x2 variant ay nagsisimula sa 1.8 million pesos. Habang ang Sport variant naman na 4x2 ay nasa 2 milyon na ang presyo. Ang Titanium Plus na top-end variant nito nagkakahalaga naman ng 2.9 million pesos sa Pilipinas ngayon. Habang ang pinakamataas na Titanium Plus Bi-Turbo 4x4 ay nagkakahalaga sa humigit kumulang 3 milyong piso na. Bagamat napakaraming positibo, bagay at magugustuhan mong features dito sa Ford Everest, ay hindi rin mawawala ang mga isyong madalas na binabanggit ng ilang may-ari. Isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ay ang mataas na maintenance cost nito kumpara sa karamihan ng Japanese SUVs. Mas mahal din kasi ang replacement parts at maaaring mas matagal ang availability depende sa dealership. May ilang owners din nagsasabi na medyo nagkakaproblema rin ito sa katagalan sa mga transmission. Ang ilan naman ay nakakaranas ng electric sensor warning at software glitch na kadalasan naaayos sa pamamagitan ng software update. Sa mga naunang modelo ng Everest at Ranger, naging usap-usapan din ang wet timing belt design ng 2.0 liter diesel engine kaya madalas itong pinapalitan ng bago. Sa mga mas bagong unit naman, may mga update na ginawa ang Ford, ngunit mahalaga pa ring sundin ang tamang maintenance schedule upang maiwasan ang mamahaling repairs sa hinaharap. Isa rin sa mga madalas na sinasabi ng mga may-ari ay ang mas mababang resale value kumpara sa ilang mga Japanese competitors nito tulad ng Toyota at Isuzu. Sa kabila nito, marami pa rin pumipili sa Everest dahil sa comfort, technology at driving experience na nabibigay nito. Kaya naman kung gusto mo ng SUV na malakas ang makina, komportable ang biyahe, premium ang interior at punong-puno ng modernong safety features, isa ang Ford Everest 2026 sa pinakamagandang pagpilian sa merkado ngayon.